Welcome to Donmar TV News Channel. Nasa halos 300 Chinese vessels pa rin ang nasa kargatang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Punsod nito ay muling nagsampa ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China. Sa ngayon ay nasa mahigit 80 na ang protestang naisampa ng Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration. Mayroon pang 287 Chinese militia vessels sa loob at labas ng Philippine Exclusive Economic Zone sa munisipalidad ng Kalayaan, Palawan sa West Philippine Sea. Ito ay base sa pinakahuling monitoring ng National Task Force for the West Philippine Sea noong May 9. Nakakalat ang mga ito sa karagatang sakop ng munisipalidad ng Kalayaan, Palawan. Ang maraming bilang ng Chinese militia vessels ay nasa artificial islands ng China. Mayroon ding 2 Chinese militia vessels at 2 Hubei-class missile warship ang nasa Panganiban o Mischief Reef. Isang Chinese militia vessel ang nasa Lawak o Nansha Island at 11 naman ang nasa Recto o Reed Bank. Isa din ang natagpuan sa Ayungin o Second Thomas Shoal. Bukod dyan, mayroon ding nakitang isang Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal noong May 7 Maritime Patrol. 34 na Chinese militia vessel din ang namataan sa Julian Felipe Reef o Whitsun Reef. 2 Vietnamese logistics supply ship at isang Vietnamese Coast Guard vessel ang natagpuan sa Sin Coe East o Gerson Reef. Mayroon ding 77 Chinese maritime militia sa Chigua Reef. Sa kabila nito, sinabi ng NTF-WPS na patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hinikayat din ng task force ang mga mangingisda na magtungo sa West Philippine Sea dahil nandun naman aniya ang mga tropa ng pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Patuloy ang palitan ng salita ng Malacanang at ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay Justice Carpio, proteksyon umano ang habol ng Pangulo kay President Xi Jinping kaya tila maluwag ito sa China. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi niya hahayaang tuluyang ariin ng China ang karagatang sakop ng Pilipinas. Lunes pa lang naging mainit na ang usapin sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na itinuturing na personal protector ni Pangulong Rodrigo Duterte si Chinese President Xi Jinping sakaling magkaroon ng mga pagtatangka ang militar na maglunsad ng kudeta. Iginiit naman ng palasyo na hindi magkakapit tuko ang Pangulo sa pwesto. Sinasama pa si President Xi. Samantalang ang pronouncement ng Presidente unang ulit-ulit na, kung ayaw na sa akin ng military, uwi na ako dito sa Davao. Di ba po? Hindi siya magtatagal 1 minuto man lang kung ayaw na sa kanya ng militar dahil pointless na magpataya ng sundalo laban sa kapwa sundalo. So wag po natin linlangin ng taong bayan. Paglilinlang na po yan at pagsisinungaling na po. Lunes naman ng gabi nang sabihin mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya takot tumarap sa debate kay Carpio. Nag-iingat lang siya na may masabi sa publiko na posibleng makaapekto sa pulisiya ng pamahalaan. Ang problema lang kasi dito is nakalimutan ko na si Carpio ang hindi ang presidente, ako. So, policy statement kung anong itanong niya, masasabi ko, and I might bind future actions of government pagdating dito sa West Philippine Sea. Pero doon ako sa kahon. It's not because I'm afraid of debates. Ilang debate na dinaanan ko nung eleksyon. Samantala kung tinanggap ni former Justice Carpio ang hamon na debate ng Malacanang, ayon naman itong patulan ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ayon kay Del Rosario, hindi ito ang tamang paraan na gugulin ng oras, lalo na kung ito ay magpapakita lamang sa mundo na hindi tayo nagkakaisa at hindi natin alam kung ano ang ating ginagawa. Inamin naman ng Pangulo na isa lamang campaign joke ang kanyang pahayag noong 2016 na sasakay siya sa jet ski papuntang Spratly Islands para magtirik ng bandila ng Pilipinas. Panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon, yung we call it bravado, yung bravado ko, pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati I would say that you are really stupid.
Naglunsad naman ng online petition si Carpio na layong hikayatin ng publiko na makiisa sa panawagan na ipabawi kay Pangulong Duterte ang mga naging pahayag nito ukol sa isyu ng West Philippine Sea. Kabilang sa mga pahayag na nais ipabawi sa presidente ay nang tawagin itong scrap of paper na dapat itapon sa basurahan ang July 2016 Arbitral Award na iginawad sa Pilipinas. Gayun din ang sinabi ng Pangulo na pwedeng mangisda sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang mga Chinese fishermen. At ang ikatlo, ang pahayag ng Pangulo na pag-aari ng China ang West Philippine Sea. Ngunit sa kabila ng tila madamig na pagtugon ng Pangulo sa pananatili ng mga barko ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas, ilang beses na rin niyang tiniyak na hindi niya pababayaang masakop ito ng ibang bansa. Iginiit rin niya na hindi aatras sa mga barko ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. Hindi talaga ako atras. Patayin mo man ako kung patayin mo ako, dito ako. Dito magtapos ang ating pagkakaibigan. Lalo pang lumalim ang relasyon ng Pilipinas at China sa ilalim ng Duterte administration. Sa isang virtual forum, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian, na nakatuon ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaibigan. Bahis rin umanong na pag-uusapan ang maritime disputes, maging economic relations ng dalawang bansa ay naging mabunga sa nakalipas na 5 taon. Hindi pahintulutan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sumali sa anumang giyera ng Estados Unidos sa mga sundalong Pilipino. Kabilang ang Estados Unidos sa mga binabatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagkawala ng Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa Pilipinas. Kaalinsabay nito, iginiit ng punong ehekutibo na hindi niya pahihintulutang makibahagi ang mga sundalong Pilipino sa anumang giyera ng Estados Unidos. Please do not include my country in your rahon ko. There will never be a time that I will allow my soldiers to go somewhere to fight and join the Americans. Whatever wherever you create. Dagdag pa nito, ang Amerika ang namagitan ng magkaroon ng standoff noong 2012 sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinagtatalunang teritoryo. Ang payo rin nito ang sinunod ng mga opisyal ng dating Administrasyong Aquino na iatras ang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Panatag sa ilalim ng 2012 US Brokered Agreement, kabilang na si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Hindi nga kayo nakialam, pero nakialam kayo, pinaatras ninyo ang Pilipinas. Kayo naman kasi puro what the Americans would say, susunod-sunod lang kayo. Sa pahayag naman ni dating Foreign Affairs Chief Del Rosario, iginiit nitong walang otoridad ang Secretary of Foreign Affairs na iutos ang pag-withdraw ng mga barko sa Scarborough Shoal. Dagdag pa nito, wala ring Pinoy na dapat sisihin sa pagkakaroon ng word of honor at pagsunod sa kasunduan. Aniya, China ang iligal na nangangkam sa Scarborough Shoal at ang hindi sumunod sa kasunduang iatras ang higit sa 30 nilang barko sa pinagtatalunang teritoryo. Noong panahong iyon, ang nakaupong ambassador ng Pilipinas sa Amerika ay si Jose Quisha Jr. Sa kwento niya, ang Amerika raw ang nagrekomenda na umatras ang barko ng parehong bansa para ito dating ambassador to Ambassador ito ni Pinoy, hindi ambassador ni Pangulong Duterte maiwasan ng gulo. Ang nag-broker nito ang US Assistant Secretary of State na si Kurt Campbell. So sino daw yung naggumit na dun sa standoff na yon ng China at Amerika? China at Pilipinas? Amerika. Amerika daw ang nagpaatras sa pareho. Sinabi niya, pumayag yung mga in-check. So sinabi ko kay Assistant Secretary, kay Secretary Del Rosario, na pumayag na ang in-check sa simultaneous withdrawal. Siya naman, nagpunta siya kay Pangulong Aquino at nirekomenda niya. Nag-atubili pa raw si dating Pangulong Noynoy Aquino dahil hindi raw nito tiyak kung susunod sa kasunduan ng China. Parang reluctant si President Aquino kasi hindi niya alam kung tutupad ng kasunduan ng mga in-check. Meron na siyang parang kutob siguro na baka hindi tumupad. Sabi ko naman, what choice do we have? We don't have the military might to face China. Pumayag daw noon ang China sa kasunduan pero
Kala ko we could rely on their word. Hindi ko alam pala na deceitful itong mga Chinese officials na sasabihin may kasunduan, pakatapos sasabihin nila wala daw kasunduan. Talagang linoko tayo. Oh, sa madaling salita, tanungin ko kayo, sino ang tama? 'Di ba? Itong mismong tauhan ni Pinoy, sinasabi niyang tama yung sinabi ni Pangulong Duterte na talagang panahon ni Pinoy pinaatras. Okay? Ni Del Rosario yung mga tao natin, yung mga kasundaluhan natin. Dahil daw, sabi niya, dahil daw yan sa pagbobroker o pagmi-middleman ng Amerika. So sumunod daw ang Pilipinas, pero ang sinasabi nito, hindi daw sumunod ang China. Oh, kaya ang punto niya dito, wag daw sisihin ang itong sila Del Rosario at ang sisihin China kasi hindi sila sumunod. Pero the point is, itong sila Del Rosario ang nagpaatras. Ibig sabihin, sumunod sila sa Amerikano na umatras tayo. O sino ngayon ang tanga? Sabi nila, bakit nagagalit si Pangulong Duterte dun sa mga nagpaatras na mga Pilipino? Ba't di siya magalit dun sa China o sa mga Chinese na hindi umatras? Again, the president of our country cannot do anything sa China. Bakit? Presidente siya ng Pilipinas eh. Ang dapat lang niyang pakialaman kung ano yung ginawa ng mga Pilipino. Oh, ang linaw niyan eh. Ang linaw niya, number 1, tama si Pangulong Duterte na si Del Rosario ang nagpaatras. Pangalawa ay tuta ng Amerikano tayo noon. Oh, nung umatras, tingnan nyo lang yung kwento. Simpleng-simple. Pumayag tayong umatras dahil sa dikta ng mga kano. Umatras tayo, ito ang China hindi umatras. Oh, tanong, etong Amerikano ba? Sinagot ba nila? At sinabi nila, oy, gago kayo ha, bakit kayo hindi umatras? Yan ang usapan ha. Oh, lumuso ba sila at pinaalis yung China? Hindi. Pinabayaan lang tayo. Oh, pabroker-broker pa sila. Oh, di ba ang simple-simple? Kaya hindi ko maintindihan kung bakit itong Pangulo natin, siya pinagtatanggol niya yung mga inchik. Hindi niya pinagtatanggol. Tingnan mo na, bigla siyang bumaluktot eh. Isipin nyo ha, obvious na. Kasalanan ninyo noong panahon ni Pinoy, kaya umatras yung tao, ngayon sisisihin mo si Duterte? Okay ka lang? Biglang salo? Hindi niya pinagtatanggol yung interest ng Pilipinas. Hindi ko maintindihan Kayong umatras eh. kung bakit ang Pangulo natin ang sumisisi kay Secretary Albert De Rosario na nawala daw sa atin ang teritoryo. Totoo naman. Bakit hindi niya sinisisi ang mga inchik na niloko tayo? Paano niya sisisihin? Ang tanong, ganito lang ho yan ha. Makinig ka ng mabuti ha. Ako tatay, may anak akong babae. Okay? Meron nanliligaw na alam ko tarantado yung nagliligaw. Okay? Pero, itong anak ko, sinasabihan ko, hanggang to the point, sige na nga, okay na yan. Go na, sagutin mo na, may pera naman. Oh. Pero alam kong tarantado yon. Oh. Hindi ko ngayon pinagalitan tong anak, hindi ko pinigilan yung anak ko. Tapos nung nagkaloko-loko, sino sisisihin ko? Yung nanligaw sa kanya, nanloko na alam ko naman loko-loko? Dapat ang sisihin ko yung anak ko. Bakit naniwala yung anak ko doon sa loko-loko? Hindi mo pwedeng karguhin yung ibang tao na wala naman tayong jurisdiction sa China. Ang atin, meron tayong jurisdiction sa sarili natin. Bakit ninyo pinaalis? Yun ang tanong. Anong ginawa nyo nung umalis tayo tas nag-stay in China? Wala. Anong ginawa ng Amerika? Wala. Oh, tapos galit na galit kayo kay Duterte ngayon? Oh, anak kayo ng ano? Pero sabi ng Malacanang,
Well, ang importante po, sino ang nagdesisyon na paalisin ang ating Navy noong mga panahon na yon? Hindi po natin kontrolado kung anong gagawin ng Chino eh. Ang importante, kontrolado natin kung anong gagawin ng opisyales ng ating bayan. Tingnan nyo kung gaano nila binaluktot yung katotohanan. Actually, nadulas itong ambassador na ito. Nilaglag yung sariling tapos biglang sisisihin si Pangulong Duterte. At siguro nagkamali sila ng pagkatiwala, no, na talaga magpo-pull out ang lahat. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si dating Pangulong Aquino. Sabi pa ni Quisha, tila nasasayang lang ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling dahil hindi... Eto. Nandito na naman tayo sa arbitral ruling na yan. Pag-uusapan natin yung arbitral ruling na yan. Akala nyo, ha? Sinusulong ng Administrasyong Duterte. Bilyong-bilyong halaga na raw ang nawawala sa Pilipinas, partikular na sa pangingisda at sa oil and gas exploration. Malaki rin daw ang napipinsala sa ating yamang dagat. Dapat yun ang tanong nyo kay Secretary Roque. Kung ano ba nakuha natin sa China. The Filipinos should know that this government is not protecting our interests. They are squandering the huge victory that we won. This administration has squandered it away. Kayo yung nagpababa, nagpabaya, tapos itong administration na squander. Kayo nagpa-atras sa mga sundalo natin, tapos si Pangulong Duterte may kasalanan. That is a national tragedy. Sabi naman ni Roque sa mga kumukwestiyon sa polisiya ng gobyerno, Gusto mo bang magpadala ron ng kasundaluhan para sabihin, huwag na kayo magtayo ng extension ng inyong runway dyan? Gusto mo bang lusubin na yan ng ating ng mga Philippine Navy para paalisin sila? Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 oras. Eto lang, tingnan nyo lang yung logic. Sinasabi ng ambassador, bakit daw sinisisi ni Pangulong Duterte itong mga Pilipino na nagpaatras at hindi daw yung China? At bakit daw, isipin nyo to at bakit daw hindi niya inuutusan itong mga stand natin, itong mga kasundaluhan natin na puntahan doon at bawiin yung island? Yan ang argument. Ibalik ko sa inyo yung tanong. Nung umatras kayo noon at hindi umatras ang China, bakit di nyo binalikan? Uy, balik tayo doon, balik tayo. Hindi sila umatras. Utu-utu tayo. Utu-utu pala tayo. Bakit nung time na yun, hindi nyo binalikan? Tapos ngayon, uutusan nyo si Pangulong Duterte na bumalik doon kung saan nakatayo na lahat ng meron doon. Nagets nyo? Simple logic eh. Noon na umatras tayo, nakita ninyo na hindi sila umatras, di sana bumalik kayo. Hindi pa nila na itatayo yung mga kung ano man meron doon, di ba? Ngayon, matagal ng panahon, naitayo na lahat ng mga construction doon, ganyan-ganyan. Gusto nyo ngayon bumalik? Ano to? Gago, tanga? Gusto nyo ganun si Pangulong Duterte? Sorry. Ay, ba namin tuloy-tuloy lang para sa mga pupuntangan, mga bitan ng dilawan, mga mainstream media. Love you from Tarantes, Cynthia Zamora, Palakpakan. Tapos ngayon, gusto nyo umasa sa Amerika, humingi tayo ng tulong? Yun nga noon hindi tayo tinulungan na posible, isipin nyo to, na posible pang mabawi at that time. Bakit? Aalis lang natin. Hindi pa nila na itatayo yung mga kung ano mang anik-anik nila doon. Pwede pa tayo U-turn tayo, tinarantado tayo nito, diloko rin tayo ng Amerika. U-turn tayo, balik tayo. Uy, gago kayo, mali kayo Inuuto nyo pala kami di sana ganun na nangyari. Hindi Kung umatras kayo, hindi sila umatras. Bahala na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo dyan. Pag hindi alistado. Tapos, after ng ilang taon, tsaka nyo sasabihin sa Pangulo namin, oy, balikan nyo yun, balikan nyo. Nakapag na sila dun nakapagtayo na sila ng mga anik-anik nila dun. Gusto nyo ngayong balikan? Tignan mo kasi hindi naman siraulo yung mga yun, Uutuin nyo pa. Ang tanong, eto sinasabi nila ngayon, Ito ang sinasabi nila. Meron ng meron ng mga arbiter rule in-award na sa atin.
Ayan yung lagi nilang ginagamit na term. Inaward na sa atin. O, di ba? Correct?